Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po itutulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Boston sa probinsya ng Davao Oriental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Boston. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-89 na kabanata, ang talata po ay 49. Nasaan ang alab ng dating pag-ibig at tapat na sumpang ginawa kay David? Nasaan, O Diyos, iyong ipabati? Nasaan ang alab ng dating pag-ibig at tapat na sumpang ginawa kay David? Nasaan ang alam ng dating pag-ibig at tapat na sumpang ginawa kay David? Nasaan, O Diyos, iyong ipabati? Nasaan, O Diyos, iyong ipabati? Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, umaamin sa lahat naming pagkakasala, aming idinadalangin ng paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos, habang amin din pong inilalapit sa iyo ang bayan ng Boston sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Boston nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Boston. Maraming salamat ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Exodo sa 12 kabanata. Ang talata po ay 15 hanggang 20. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pangpaalsa. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo sa inyong tahanan ng lahat ng pampaalsa, sapagat ititiwalagang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa una at ika-7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda
ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taon-taon. Sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga saling lahi. Tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya'y dayuhan o purong Israelita. Saan man kayo naroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo'y tinapay na walang pampaalsa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ng pista ng pagtatangi, kalinisan at katapatan sa bagong buhay. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, matatagpuan natin yung pag-aalis ng pampaalsa. Ito po ay simbolo ng radikal na pagpili sa kabanalan at pagtalikod sa kasalanan upang ganap na maipagdiwang ang kaligtasan ibinigay ng Diyos. Bago ibigay ng Diyos ang utos na ito, naranasan ng mga Israelita ang matinding hirap sa Ehipto. Sa gabing nilampasan sila ng salot o ng Passover, pinalaya sila ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi lang tungkol sa pag-alis sa Ehipto. Ito ay tungkol din sa pag-alis ng Ehipto sa ating mga puso. Kaya naman iniutos ng Diyos ang pista ng tinapay na walang pampaalsa or the feast of the unleavened bread. Madalas gusto nating maranasan ang kaligtasan ng Diyos. Pero ayaw nating iwan ang mga lumang gawi na nagpaparumi sa ating mga buhay. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay matatagpuan natin yung radikal na pag-aalis sa kasalanan. Sa unang araw pa lamang, alisin na ninyo sa inyong tahanan ng lahat ng pampaalsa. Sa Biblia, ang pampaalsa, ang yeast o leaven, ay madalas na inihahalin tulad sa kasalanan, maling aral o kayabangan. Ang kaunting pampaalsa ay nagpapakumbal sa buong masa ng harina. Ganyan din ang kasalanan. Ang akala nating maliliit na kompromiso ay kayang magparumi sa buong buhay natin. Ang pag-aalis sa pampaalsa ay dapat radikal. Hindi ito itinatago lang sa baol. Ito ay iniaalis sa loob ng tahanan. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang tapat na pagsisiyasat ng puso upang alisin ang anumang pampaalsa ng galit, inggit o lihim na kasalanan. Sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa. Ang pagkatiwalag sa sambayanan ay isang mabigat na parusa. Ipinapakita nito na seryoso ang Diyos
sa kabanalan ng kanyang bayan. Hindi maaring makisalamuha ang karumihan sa presensya ng banal na Diyos. Maging dayuhan, purong Israelita, pareho ang pamantayan. Ang kautusan ng Diyos ay patas. Ang biyaya ng Diyos ay libre. Ngunit hindi ito lisensya para magkasala. Ang tunay na ligtas ay naghahanap ng kabanalan. Sa una't ikapitong araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang unang araw at ikapitong araw ay tinuring na Sabat. Ito ay panahon para huminto sa karaniwang hanap buhay upang mag-focus sa Panginoon. Sa gitna ng abalang mundo, kailangan nating matutong huminto upang kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Ang pagsamba na kasama ang ibang bansa o iglesia ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Madaling makalimot ang tao kapag maayos na ang buhay. Ang pistang ito ay nagsisilbing paalaala taon-taon na sila ay dating alipin, ngunit pinalaya ng makapangyarihang pisig ng Diyos. Para sa atin ngayon, si Kristo ang ating kordero ng Paskwa na nag-alay ng kanyang buhay. Ang ating buhay ngayon ay dapat maging isang tuloy-tuloy na pagdiriwang ng pasasalamat sa Kanya. Malayo sa lumang buhay. Kung ang iyong puso ay may bahay na tinutukoy ngayon, mayroon bang pampaalsa na dapat nang itapon? Mayroon bang mga lumang ugali mula sa iyong Ehipto na pilit mo pa ring ibinabalik? Ang tinapay na walang pampaalsa ay tinatawag din na tinapay ng katapatan at katotohanan. Hinihimok tayo ng Diyos na mamuhay ng may integridad sa harap niya at sa harap ng ibang tao. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu na bigyan tayo ng lakas na talikuran ng kasalanan at mamuhay ng may kagalakan sa kalayaang ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong ideya ng paglisan sa kasalanan at sa sanlibutan. Amin pong hinihingi ang inyong pangunguna at pagkakaloob sa amin ng ganap na kaalaman upang kami ay hindi mamuhay sa isang pamamaraan na hindi nakapagbibigay luwalhati sa iyo. Ang aming panalangin tunay na dumaloy sa aming mga buhay ang pagtatapat sa iyo. Hayaan mo po na sa bawat pagkakataon aming maalala na tunay kami ay pinalaya ng dugo ng aming manunubos. Dahilan nito upang kami ay sumunod, maglingkod at magpatuloy sa pagganap ng iyong dakilang kaloob. Abang amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Boston sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob sa iyong katawan sa bayan ng Boston ng unawaan, pagpapakumbaba, pagmamahalan at pagkakaisa. Hayaan mo, Ama, na ito ang matagpuan ng Santong Espiritu na dahilan
upang maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Boston. At dalangin namin na dumaloy mula sa altar na ito ang kapangyarihan. We declare the fire of revival sa bayan ng Boston. At dalangin namin tunay na dumalo ang iyong Santong Espiritu upang ipagkaloob ang pag-asa sa pangalan ni Jesus. Hayaan mong dumaloy ang fire of revival sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, pati ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito, dumaloy ang iyong kaunlaran, maranasan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Maging dahilan upang tunay na magtagumpay ang iyong bayan na tinawag mo bilang launching pad of the gospel at missionary sending country. Dasal din namin ang iyong pagkilos ng may kapangyarihan sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. Ama, kami dumadalangin sa iyo, pagkalooban mo ng tamang kaisipan ng aming gobyerno. Hayaan mong manguna sila sa pagkatakot sa iyo at kanilang sundin ang dakilang kalooban mo. Dasal namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu ang mailantad ang lahat ng kasinungalingan at mabigyang hustisya ang mga nararapat. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang mga training agencies katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal. Lord, kilusan mo maging ang Philippine, ang International Council, Evangelical Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad nila ang dakilang kalooban mo. As we also pray sa mga misyonero at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong tunay na makasaksi sila sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Dumaloy ang iyong kalwalhatian at ang fire of revival. Kaya din po, Panginoon, sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Ilusan mo ng may kapangyarihan ng Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. Lord, we declare the fulfillment of your purposes sa mga bansang ito as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayanan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.